afternoon po, sir. Meron pa ka dito ng 5 question about technology. First, pwede kong magpakilala ko. Pakilala ako. Opo. Namatawa ka ha? Tato. Ako si Francis James R. Esmeralda. Ang tawag sa akin dito, Sir James. Ilan po? Coordinator ng NSTP, Assistant Dean ng OSA, Advisor ng Magdalo, dating Advisor ng YMCA at ng Punla. Thank you po. Ito po yung first question. What are the advantages that you see in the use of technology? Well. Masyadong seryoso kasi. Advantages ng technology. So when we talk of technology, we're talking here of television, any man-made advancement, correct? Number 1, for convenience. Diba? So, noon, walang radyo, hindi natin alam yung balita. So, ngayon may radyo, alam na natin yung mga updated news. Same with television. Noon, pag nag-gaano tayo ng television, kung gusto na maglipat, kailangan pa nating lapitan para pilitin yung channel. Remote is technology. So, it's more convenient. Sa Correct? ano po, sir? Sa teaching. Sa teaching, ako naniniwala kasi ako sa old school. Nothing beats the old school. Pero syempre, kapag nagtuturo ka, ang encouragement ko rin sa estudyante, kasi karamihan sa mga estudyante yung techie. Lumabas yung iPad, lumabas yung mga Samsung Galaxy na yan, etc. Ako ang kaya ko lang incorporate siguro ay yung film showing with the use of DVD, that is technology, PowerPoint, so that visually students could be able to understand well and efficiently the lesson. Yun lang. Hindi kasi ako naniniwala na kailangan mas mataas ang porsyento ng pagbibigay mo ng edukasyon sa pamamagitan ng teknolohiya. Iba pa rin kasi ikaw, magiging guro ka, iba pa rin yung atake kapag guro at estudyante, personal na nagkakaroon ng tinatawag na interaction. Kasi mawawala ng silbi ang classroom kapag puro teknolohiya na nandiyan. Second question. What is the major disadvantages that you see in the use of technology? Tamad. Nagiging tamad ng tao. Kayo, mga estudyante. Nung panahon ko, bago ako makapag-report, kailangan ko ng 2 linggo hanggang 3 linggong preparasyon. Bakit? Kasi kailangan ko pumunta sa library at mag-research. Kayo, bukas ang reporting ng alas 3, magre-research kayo alas 7 ng umaga. Bakit? Dahil kay Google. Kay Google. Di ba? Pero kung titignan mo, masyadong naging technology dependent ang tao, ang mga estudyante. Hindi nila kino-confirm kung tama ang mga nakalagay sa Google. Okay? Ang Google sinira lahat yung copyright, laws, etc. Ang information daw, ang informasyon daw ay free for all. It should be given to all, it should be accepted by all. Pero teka, dapat ini-screen natin lahat yung informasyon na nandyan. Pero dahil nga, tamad na ang tao, tamad na kayo, nabunga ng teknolohiya, hindi nyo na ini-screen. And even the teachers themselves, yung iba, hindi na rin na ma-screen. Ano nangyayari? Yung informasyon na galing sa teknolohiya, sa Google, na kinuha ninyo, na-report ninyo, na-transmit, na nakuha ng estudyante, anong informasyon meron sila? Unscreened information na madalas sa hindi ay mali. Question number 2. What techniques do you use to keep students actively involved during their class? So ano na yan, no? Labas na yung teknolohiya dyan. Ano po? Karama pa rin teknolohiya dyan. Ayun nga, katulad na sinabi ko kanina, kasama dyan yung PowerPoint presentation, yung clips, yung film showing na may kinalaman doon sa subject. But outside of those I've mentioned, wala na. Kasi nga, sabi ko nga, iba pa rin yung interaction ng teacher at ng estudyante. Recitation, reporting, hindi rin kasi ako naniniwala sa reporting. Okay. Number 4. What are your computer skills? What software have you used for your... Magaling ako sa computer, Iha. Alam ko yung Microsoft Word, alam ko yung PowerPoint, alam ko yung Excel,
Alam ko mag-solitaire. May kasama. Hindi ako marunong mag-Photoshop. Marunong ako gumamit ng Facebook. Marunong ako mag-email. Mga basic na informasyon lang tungkol sa computer. Pero yung maliban pa doon, Adobe, hindi ko na alam yon. Adobo. Makain ka ba nun? Apo. Sarap? Okay. Number 5. How would you incorporate technology into your classroom? Technology in my class. Babalik na naman tayo doon sa ano. Technology is good. Okay? It could make the subject matter more interesting. But too much dependency on computer, for example, on technology, would make the teacher irrelevant and would also make the classroom irrelevant. Pero sa kabuuan, ano ba dapat talaga ang gamit ng guro at ng classroom? Yun, para kaya tawag doon silid aralan, para mag-aral. Okay? Magandang teknolohiya, okay? Maraming guro naniniwala dyan, di ba may ano ba tawag doon? Yung projector na, etc. With the use of PowerPoint. Maganda yun. Pero ang sabi ko nga, everything should be limited. Technology should be under the human being, not technology over and above human being. Okay? Kasi, di ba? Ano bang pinakamatalinong nila lang? Sino bang pinakamatalinong? Tayo. So technology should not dictate our system of education. It should be us dictating technology. How to do, what to do, where to do, when to do, and why to do. Okay, thank you po sir. Thank you sa interview. Yan yung